Magandang araw. Naglabas po ng survey ang SWS. Ito po ay ginawa noong February 15 to 19 na may 1,800 respondents. Okay? O sabi dito, basahin natin. So ito po ay pinost ng Daily Tribune. Title, BP Sara impeachment list among voters concerned. SWS. Okay, so ito, basahin natin. The latest social weather station, SWS, survey revealed that Vice President Sara Duterte impeachment is the least among voters' consideration for 2025 elections despite being a major issue. So, okay, yun Conducted from 15 to 19 February. The poll shows that only 53% of respondents would support candidate backing a fair trial for the Vice President in the Senate. The least favored among 15 case issue presented. So ayan sabi hindi po concern, hindi priority ng mga Filipino voters ang impeachment ni BP Sara. Okay? At sabi pa dito 53% 53% respondents would support the candidate backing fair trial. Susuportahan nila yung kandidato na patas. Magiging patas. So ibig sabihin, gusto ng tao na ang litis kay BP Sara ay pantay. Pantay. Okay? So ngayon, kung sinasabi dito sa survey na hindi priority, hindi concern ng taong bayan ang impeachment laban kay BP Sara, pwede ba makaapekto ito sa pambato ng alyansa ni BBM? Pwede bang nangangahulugan ba na ang pipiliin ng taong bayan ay yung kandidato na i-endorso ng dating Pangulong Duterte? Okay, ngayon, base kasi dito sa main concern ng mga Pilipino, while the development of agriculture and ensuring food security as well as strengthening the healthcare system emerged as the top responses with 90%. The recent SWS poll found that key voter concern include agriculture, healthcare, employment, and education. So, ayan. 4 po na main concern ng ating bansa na gustong tutukan ng gobyerno. 4 na main concern ng ating mga kababayan ang gusto nilang tutukan ng ating gobyerno. Healthcare, agriculture, employment, at education.
Ang problema ngayon yan, ito. Bakit ito ang nasa isip ng taong bayan? Kasi ramdam natin ang problema na may kinalaman sa agriculture. Ano ba yan? Pagkain, presyo ng mga pagkain, lalo ng bigas. Yung healthcare, yung ginawa ng gobyerno ngayon sa PhilHealth. Yung pondo ng PhilHealth, binalik sa Treasury. Hindi pinunduhan, hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth. So problema yan. Yan po ay buong bansa. Ang epekto niyan, buong bansa. Employment, ganun din. Education, ganun din. Katulad nito lumabas po sa GMA News Online ito galing sa GMA News Online. Okay, sabi dito the number of unemployment Filipinos grow to 2.16 million in January 2025 from 1.63 million in December 2024, opening the year with unemployment rates of 4.3% according to the Philippine Statistics Office. So galing siya sa PSA, sinasabing tumaas ang mga Pilipino na walang trabaho. So ramdam po ng taong bayan, kaya nga siguro sa survey, nag-reflect ito. Sinabi ito ng mga Pilipino dito, ng ating mga kababayan, na isa sa mga main concern ng ating mga kababayan na gusto nila tutukan ng gobyerno ay trabaho. Trabaho. Ngayon, di ba ka nakaraan, nung last week, napabalita na 400 na engineer ang nag-mass resignation sa DOTR. At ang dahilan sabi, delay na sweldo. Ano yun? Ang dahilan, mga delay na sweldo. Gobyerno, nadidelay ang sweldo. Tapos mga professional pa mga engineer, na siyang kailangan natin para sa mga proyekto ng gobyerno. Ito po ay base mismo sa sinabi ng bagong DOTR Secretary na si Vince Dizon nung siya po ay in-interview ni Ka Tonying sa 2x2. At napabalita na meron pa daw mga contractual employee ang gobyerno na hindi rin pinapasahod. Yan po, ibalita pa lang hindi pa confirm yan. Pero sabi ni Vince Dizon meron nga, pero hindi pa confirm kung ilan. Balibalita lang. Pero yung 400, confirm yon. 400 na engineer nag-mass resignation dahil sa delaying sweldo. Parang hindi karaniwan na marinig natin na ang ating gobyerno nadidelay ang sweldo. Hindi ba? Ano ibig sabihin nun pagka ganon? Ano ibig sabihin nun pagka delay ang sweldo? Ibig sabihin nalulugi ang gobyerno? Bankrupt? Ganun ba ibig sabihin nun? Kasi sa mga private company, ako example, nung ako po ay namamasukan, yung aming kumpanya ay medyo maliit lang, di ganun kalaki. So, nalulugi, ang nangyari, nadidelay ang sweldo namin. Nadidelay. Imbes na 15, 30, o 31, malampas na 4 days,
bago makasahod. So, anong nangyari? Unti-unti nagtanggal ng tauhan. Eh ako, palibhasa medyo ma-otak ako, kaya ang ginawa ko, hindi ko na hinintay na tanggalin ako ng kumpanya. Ako na mismo nag-resign, naghanap ako ng ibang makapasukan. So, ganun po yun. Eh, ibig ba sabihin ganon sa gobyerno, no? Ibig ba sabihin nalulugi? Bakit dili ang sweldo? Oh, yan tanong natin, bakit? Oh, ha? Okay, sabi dito, ha? Sabi sa survey, ah, nawala tayo. Ito. The recent SWS poll found that key voters concern include agriculture. Ako, nabasa ko na to. Other key advocates highlighted in the survey include increasing of job opportunities, providing equal access to education, both supported by 89% of the respondents. So, ayan ha, mataas. Additionally, 88% of voters favored promoting workers' rights and overseas Filipino worker welfare, while 83% prioritize reducing poverty and hunger. Controlling the price of basic services and goods is backed by 81%, followed by 17% advocating for action and climate change. Defending national security and sovereignty in those Philippine Sea and fighting illegal drugs. Both garnered 77% support. So, ayan ha, mga kababayan ha. Kaya, binabanggit dito. Ha? Itong patungkol sa dapat i-priority ng gobyerno. Kahirapan at kagutuman at gutom. Ramdam po yan kasi hindi naman niya sasabihin ng taong bayan na ito ang dapat priority ng gobyerno kung hindi nila ramdam. So, ibig sabihin yan, ramdam po ang kakulangan, pagkukulang ng gobyerno sa mga problema ito. Eh ngayon, ano ang epekto niyan sa mga pambato ng administrasyon sa alyansa? Kung ang administrasyon ay hindi nagagawa, hindi nagagampanan ng kanyang responsibilidad para resolbahin itong mga isyong ito na may kinalaman sa healthcare, poverty, hunger, malamang ang tao pipiliin nila yung may magandang plataforma sa pagresolba sa mga isyong ito. Okay? So yan po nabanggit dito illegal drugs. At ang ating national security, sovereignty. Illegal drugs 77%. So ibig sabihin yan, ang taas nito 77%. Ibig sabihin yan, hindi ramdam ng taong bayan itong pulisya ng gobyerno ngayon pagdating sa illegal drugs. Kasi 77% hindi ramdam. Di ba? Itong issue naman sa West Philippines mataas din. Okay? So dapat itong mga issue ito na na-raise na nabanggit sa survey, dapat resolve nito ng gobyerno. Ewan ko lang kung
ito ba ay kayang resolbahin ng gobyerno sapagkat kita nyo naman ang ating gobyerno po, si BBM ay nangangalati na ang kanyang termino. Oh, kalahati na po ang termino ni BBM, pero itong mga issue ito hindi pa rin niya nagagawa ng paraan. O, di ba? Hindi pa rin nasa-solve. Presyo ng bigas, ng bilihin. Oh, nakakatawa nga Nagbinta ba naman ng bigas sa Kadiwa? May amag. Oo. Sako-sako bigas. Bininta sa Kadiwa store. May amag. Di ba? Ito pa, nabanggit naman. Promoting energy security and the issue of renewable energy receive 75%. Mataas din. Pag sinabing energy security, electricity, okay? Yung fuel, yan, kasi mahal Mahal ang bayaran sa kuryente. Mahal ang gasolina. Ang gasolina ngayon, magkano na ba? 58. Ang premium, 56 ang unleaded. Ang diesel, di ko kabisado kasi hindi ako nagkano ng diesel kung magkano hindi ko na-monitor ang diesel. So mataas O ito pa. Meanwhile, 72% of respondents are in favor of fighting common crimes. Common crimes. 72%. Ano ba yung common crimes na yan? Ang hold up, pagnanakaw, yung snatching, pandurukot, ano pa ba? Drugs? Kasama ba sa common crimes? Drugs? Kasama sa common crimes, di ba? Illegal drugs. Then, ano pa ba? Mga common crimes na gustong tutukan ng gobyerno, taong bayan sa gobyerno. Kasi kung nababanggit dito, ibig sabihin yan, hindi nagagawa ng gobyerno ang mga problema ito. Kasi ang tataas ng numero, di ba? Malamang sa malamang yan, hindi nagagampanan ng gobyerno itong concern ito ng ating mga kababayan Pilipino. Di ba? 77%. 70%. 72% pala. 72% ng respondents ang pabor na labanan ang common crimes. Ito pa. 70% support eradicating graft and corruption, and 60% back enacted of a law against political dynasty. Ang problema kasi dito, walang batas na anti-dynasty. Wala. Kaya, sabi dito, 60% back enactment of a law against illegal political dynasty. Kasi nga siguro nakita ng taong bayan na itong ating bansa, mga politiko ngayon ay mas dumarami. Dumarami ang politiko
na nagbumubuo ng political dynasty. Isang halimbawa diyan na unti-unti na bumubuo, actually nabuo na eh. Mas lumalaki pa. Dumadami pa sila. Isang apelyido lang, pero dumadami sila. Yan yung mga tulpo. Abira ito. Katulad niyan, si Rapi Tulfo, senador na. Tumatakbo pa si Bin Tulfo. Tumatakbo pa si Erwin Tulfo. Di, pag nagkataon, 3 Tulfo sa Senado, doon sila gagawa ng T3. Naloko na ito. Sa Senado, kung noong araw, mga nakaraang araw, o mga nakaraang taon, ang T3 ay nasa media, ngayon nasa Senado na. Kung sakali. Di ba? Yan po tamang-tama po itong concern ng ating mga kababayan na gusto nilang tutukan ng gobyerno. Pampagising kumbaga, pampagising. Gising! BBM, gising! Ang bira ito. Kasi puro kayo politika eh. Puro kayo bintang, puro kayo impeachment. Pero yung mga major issues sa ating bansa, hindi niyo nagagawa. Hindi niyo nabibigyan ng solusyon. Ay ito ngayon, ang tataas ng numero na sa survey na nire-raise ng ating mga kababayan. Ang taas. Di ba? The survey which interview 1,800 voters face-to-face reflected Filipinos' priorities for upcoming midterm election. So yan po. Kaya sa ating palagay, dahil ito po ay nireflect ng ating mga kababayan na priority ng ating mga tumatakbo. Ngayon, ako sa tingin ko kasi karamihan dito po sa pambato ng administrasyon ng alyansa ay nangadatihan ng senador. Yung iba dyan, tumanda na sa Senado, pumuti na yung buhok, pero ang main concern ng ating bansa, nakahirapan, matataas na bilihin, mataas na bayaran sa kuryente, gasolina, itong issue natin sa kalusugan, sa education, nandyan pa rin. Tapos itong mga senador na ito, na mga dati na pumuti na yung buhok sa Senado, nangangako ulit sa atin. Kung itong issue ito, may solusyon sila. Di ba dapat sa tagal nila sa Senado, dapat nasolusyonan na nila ito? Wala Di ba? O ngayon, dito sila, nangangako ulit na aasinso tayo, gagawa sila ng batas, ito ang gagawin nila para gumanda ang buhay ni Juan de la Cruz, aangat ang buhay ni Juan de la Cruz. Sa tagal na nila sa Senado, bakit hindi nila ginawa? Diba? So ngayon, babalik sila ulit. Ano pa ang asahan natin? Wala na. Tapos, pasasahurin natin sila. Diba? Kaya sa akin palagay, siguro mas panahon na para maglagay ng bago. Yung mga may kaalaman, yung may mga malalalim na sa pag-aanalisa patungkol sa mga issues. Ganon. Yung mga matitino. Yung mga datihan na dyan na
wala namang ginagawa, kundi, ewan ko, nasa pambato, nasa alyansa eh. Sabi nga ni BBM, ang kanya pambato daw, magagaling, mga malilinis, matatalino. Ngayon, kung sisilipin natin ang track record dito itong mga ito, wala rin naman eh. Di ba? Yung ibang senador dyan eh, hindi mo makita sa hearing. Pag nag-hearing, meron mga inquiry, hindi mo nga makita ang pagmumukha eh. Tapos tatakbo uli ngayon. Meron pang tumatakbo dyan na dati na senador. Nung tumakbo siyang presidente nung nakaraang eleksyon, nangamuti doon sa debate. Sabi yun sa Cebu, presidential debate, nangamuti. Ano sabi niya? Corner end. May sabi. Nangamuti siya. Yan ba? Tapos, ang galing ngayon magsalita. Ito ang gagawin ko. Yung pangalang debate pa nga lang, nangamuti na eh. Hanapin niyo mga kababayan. Nung nagdebate, presidential debate sa Cebu, yung isang kandidato noon sa pagka-presidente, na tumatakbo senador ngayon, nangamuti, corner and diba yung mga asahan natin? Ibig sabihin nun, wala siyang naisip na plataforma. Yung mga bago na, yung mga dati na naka-isang term pa lang, pero sa kanilang unang term, maganda ang kanilang nagawa. Example dyan, si Bongo. Senador Bongo. Napakaganda po ng nagawa ni Senador Bongo, yung Malasakit Center. Ang ganda po niyan. Kapag ang tao, ang kababayan natin na walang pera pang bayad sa kanilang mga hospital bill, may Malasakit Center na lalapitan sila. Ang problema ngayon, sa panahon ni Bongbong Marcos, this year yata, walang pundo ang Malasakit Center. Zero yata eh. Pagkakaalam ko zero yata eh. Pero i-correct nyo ako kung mali ako. Basta ang pagkakaalam ko, sa narinig ko, zero budget ang Malasakit Center ngayon dahil sa aking palagay, pinopolitika. At ang budget napunta doon sa ayuda. Di ba? Si Senador Bato, ang ganda na ng kanya record sa Senado. Bagamat sila po ay naka-2 taon, naka 6 years pa lang, pero ang ganda po kanilang pinakita. Ito, example dyan, si Senador Bato, palibasa siya ay pulis, dating pulis. Pinaglalaban po niya ang ating modernization ng AFP. Kaya lang problema, dahil siyempre kukunti lang sila dyan sa Senado, yung gusto niya, hindi niya magawa. Example ito noong 2020, ang modernization, AFP modernization ng AFP, may budget na 25 billion. 2021, may budget na 27 billion. 2023, 2022, may budget na 29 billion. Panahon niya ni Duterte. Bagamat mababa, pero hindi siya zero. Nung umupo si BBM, 2023, 2024, zero budget ang AFP modernization. Okay? Nitong 2025,
nagpasa ng budget request ang AFP modernization, 50 billion ang ginawa ng Kamara, binawasan ng 10 billion. Pagdating sa Senado, gustong ibalik ni Bato. E di na ibalik. Pagdating sa BICAM, lalong binawasan. Lalong binawasan. Naging, ang binawasan ng 15 billion. Oh, pambira ito. Di ba? Ngayon, di ba itong gobyernong ito, lalo na si Romualdez, pinagyayabang lagi. Suportahan ang sandatahan lakas ng Pilipinas. Tapos, isisiro mo ang budget. Babawasan mo yung budget. Yan ba ay matatawag na suportahan ang sandatahan lakas ng Pilipinas? Ano yun? Di ba? Baliktad. Siyempre, pag sinabing suportahan, dapat yan, dagdagan mo pa yung budget para masabi mo na sinusuportahan mo. At gusto mong iharap din sa West Philippine Sea laban sa mga nananakop dyan, sa mga nambubuli dyan. Yun ang totoo. Yun ang dapat. Hindi yung iba ang sinasabi sa ginagawa. Ngayon, si Bato, yung gusto niyang budget para sa AFP, mataas na budget para sa AFP, hindi niya magawa kasi nga, ilan na sila dyan. Hindi niya kontrolado ang Senado. Sana kung marami sila, maganda sana. Maganda sana ang ating maasahan na pag-improve sa mga suliranin ng ating bansa. Di ba? Kaya ako sa tingin ko ito opinion ko ito mga kababayan mas gusto ko iboto diretso. PDP laban. Kaya ako, ang iboboto ko, yung mga bago pero matatalino. Okay? Ang iboboto ko, diretso, PDP laban. Attorney Jimmy Bondok. Senador Bato. Senador Bongo. Attorney JB Hinlo. Attorney Raul Lambino. Congressman Marcolita. Pastor Apollo Kibuloy. Attorney Vic Rodriguez. And Philip Salvador. Diretso. Iboto diretso, PDP laban. Yan po.